Una sa lahat, bahagi ng Bagbag Cemetery sa Quezon City nasunog ngayong undas. Sumiklab ang malaking apoy malapit lang sa mga nicho. Pansamantalang ipinatigil ang pagpapapasok ng mga bisita. Nagsiksikan tuloy ang mga bisita na sunugan at mga bumbero sa lugar. Ang iba pang detalye sa sunog na yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Ngayong unang araw ng Nobyembre taong 2024, libo-libong dumagsak sa Manila North at South Cemetery. May nagkandaligaw-ligaw, merong tumuloy kahit hirap maglakad, at meron pang mga na-high blood. Habang sa NAIA, mahina ang tubig kung kailan dagsa ang mga pasahero. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa puntod ng ama. May sagot din siya sa bantang huhukayin at itatapon ni VP Sara Duterte si Marcos Sr. Sa pool sa video, ang panloloob ng mga armadong lalaki sa isang bahay sa Parañaque. Pinay Volleyball Stars ikinuwento ang kani-kanilang makapanindig na horror stories. Meron daw nakakita ng babaeng walang muka. Food trip sa sementeryo sa Cebu na may nagtitinda pa ng lechon. Donnie Pangilinan at Bel Mariano nagningning sa kanilang Halloween costumes. Habang si Maris Racal nilinaw ang nag-viral na couple shoes nila ni Anthony Jennings. Nasa frontline ng balita ngayong undas ang buong puwersa ng News 5. Libo-libo ang dumagsa sa iba't ibang sementeryo. Panahon ngayon ng pag-aalala sa mga mahal nating namayapa. Live mula sa Manila North Cemetery, si Ria Fernandez. Habang nasa Manila South Cemetery naman, si JC Cosico. Si Gerard de la Peña ay nasa NAIA Terminal 3 kung saan mahina ang tubig ngayon. Nagkasunog naman sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City kung saan naroon si Gary De Leon. Undas naman ng mga binagyo ang binabantayan ni na Marian Enriquez sa Laurel, Batangas at Mon Gualvez sa Naga City sa Camarines Sur. Live din nating makakausap si John Aroa sa Talisay, Cebu kung saan may paletsyon sa sementeryo. Nabulabog ng sunog ang mga dumadalaw sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City. Pansamantalang pinalabas ang mga bisita habang inaapula ang sunog sa likod ng mga nicho. Aabot sa 30 pamilyang nawala ng tirahan dahil sa sunog. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta? Bukas pa ba ang sementeryo? Sa mga oras na ito, pinapayagan pa ba na dumalaw dyan? GV, sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa Bagbag Cemetery para dumalaw sa mga nitso. Pero sa tala ng Bagbag, umabot na ito na 90,000 ngayong maghapon. Sir, positive alarm na to, sir. Positive alarm. Malaking apoy ang sumiklab sa likod lang ng mga nitso sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy kaya nagkagulo ang mga dalaw sa sementeryo. Agad isinara ang main gate para pigilan ang pagpasok ng mga tao. Yan ay para mas maakilos ang mga bumbero sa loob. Lalo't sa sementeryo lang ang access para maabot ang mga nasusunog na bahay. Tumagal ng 1 oras bago naapula ang apoy. Wala naman nasaktan. 20 bahay ang natupok at aabot sa 30 pamilya ang apektado. Kwento na may-ari ng bahay na pinagmulan daw ng apoy, nagsimula raw ang sunog sa isang electric fan. Sa amin po na nagsimula ang sunog kasi nga yung sa electric fan na declip, siguro nag-overheat yun. Hindi pinatay ng manugang ko, umalis siya. Panawagan naman na sunugan, tulungan sila ng LGU na maitayo muli ang kanilang mga nasunog na bahay sa likod ng sementeryo. Matapos ang clearing operation, muling ibinalik sa normal ang operasyon ng Bagbag Public Cemetery. Pinapasok na muli ang mga dadalaw sa mga puntod. Ang mga nasunugan naman, binalikan muna ang mga natupok na bahay para maglinis at magtayo ng pansamantalang masisilungan.
Sa ngayon, napapansin niyo sa aking likuran, mga kandila lamang dahil walang kuryente ang karamihan ng lugar dito sa Bagbag Cemetery. Samantala, paalala ng pamunuan ng Bagbag, hanggang alas 10 lamang ang kanilang operasyon at walang extension. Ang mga aabutan daw dito ay pauuwiin na at bukas alas 6 ng umaga ay maaari silang bumalik rito. Bawal din ang mag-overnight ngayon dito. Jiki. Maraming salamat, Gary De Leon. Umabot na ng 1 milyon ang bilang ng mga bisita sa Manila North Cemetery sa unang araw pa lang ng undas. Ilan sa mga dumalaw ang sumama ang pakiramdam dahil sa siksikan at init ng panahon. Live mula sa Manila North Cemetery. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kalahating oras na lang bago magsara ang Manila North Cemetery. Abay, marami pa rin bang tao dyan? Cheryl, alas 5 pa lang ng hapon, higit 1 milyon na ang dami ng tao dito sa Manila North Cemetery. Malapit yan sa estimate ng pamunuan ng sementeryo na 1 million para sa araw na ito, undas November 1. Sa dami ng tao, nagkaroon ng adjustment sa transportasyon at seguridad para matiyak na maayos ang daloy ng mga dadalaw, pagpasok at paglabas ng sementeryo. Alas 8 pa lang ng umaga kanina, ganito na karaming tao ang pila sa main gate ng Manila North Cemetery. Kahit tirik na tirik ang araw, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita para sa undas. Sa paligid naman ng sementeryo, aakalain mong nasa Divisoria ka dahil sa dami ng mga naglalakad at nagtitinda. Bukod sa mga bulaklak at kandila, may mga bentang pagkain, pamaypay, lobo at kung ano-ano pa. Sa entrance, mahigpit ang seguridad. Kinumpiska ng mga nagbabantay ang mga pabango, sigarilyo, lighter, vape at iba pang gamit na pinagbabawal sa sementeryo. Pagpasok naman, makikipagsiksikan ka sa masisikip na daan. Kailangan pang akyatin ng mga dadalaw ang mga puntod. Ang iba naman, sa puntod finder ang diretsyo. Nalimutan na po namin kung paano po pumunta doon sa dami ng bagong nailibing. Sa dami ng tao, may mga sumama ang pakiramdam at high blood. May mga nag-iikot namang libreng e-trike para sa mga matatanda, may kapansanan, buntis at mga may kasamang bata. Kung hindi makasakay sa e-trike, may mga wheelchair naman. Pinalawig naman ng Manila North Cemetery ang visiting hours ng hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahan na raw kasi ng pamunuan ng sementeryo na mas marami ang bibisita dahil sa nagdaang bagyo. Cheryl, dahil ilang minuto na lang magsasara na ang gate ng Manila North Cemetery, makikita nyo sa aking gilid na tuloy-tuloy ang paglabas ng mga dumalaw sa puntod ng kanilang mga minamahal. Doon sa ating mga kababayan na hindi nakapunta ngayong araw ng undas dito sa Manila North Cemetery, huwag kayong mag-alala dahil bukas at hanggang sa linggo, magbubukas pa rin ito. Yan ay mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Nalimutan na ang ilang puntod sa Manila South Cemetery. Pangamba naman ng mga dalaw, baka pamugaran ng mga lamok ang mga masukal na parte ng sementeryo. At live mula sa South Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, sa ngayon nga ay marami na nga yung pa-exit dito nga yan sa Manila South Cemetery. Hanggang 7 p.m. lang kasi open ito ngang sementeryo. Pero alam nyo, sa buong maghapon dumagsa nga yung mga tao rito, pero may ilang puntod na tila napabayaan. Masukal at nagkalat na basura. Hindi mo aakalaing sa loob yan ng Manila South Cemetery, isa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Hindi na kasi nalilinis ang ilan sa mga puntod doon, lalo na yung mga hindi na nadadalaw. Kaya ang mga bumibisita ngayong undas gaya ni Eunice nangangamba para sa kanyang mga anak. Siyempre, uso ngayon yung dengue. Marinig man lang nila yung namin hinain na yung area medyo malinis kahit papaano. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, may mga plano naman daw silang programa para rito. I-develop po yung section na yun. Pwedeng siyang exhume, ilalagay sa isang columbarium, then pwedeng tambakan po yung mababang section ng lupa na yun. Sa entrada naman, may mga nahilo na dahil sa dagsan ng mga bumibisita. Tinatampo natin ang ating mga cellphone, wallet, bag. Makapal na po ang tao sa loob. Naging mahigpit din ang inspeksyon bago makapasok.
Dahil kahit taon-taon ang paalala sa mga bawal dalhin, may mga nakukumpiska pa rin. Hindi rin pinapasok ang mga may dalang alagang hayop gaya ni Rebecca. Palitan na lang po kami pagkatapos talagang kapatid ko siya naman yung magbabatid. Ang mga bata nilalagyan ng tag o wristband para madaling mahanap. Si Edwin kahit hirap matapos ma-stroke, pinilit pa ring dumalaw sa mga magulang at kapatid na yumao. May libreng sakay naman para sa mga hirap maglakad sa loob ng sementeryo. As of 6 p.m., umabot na nga sa halos 100,000 yung crowd estimate dito nga yan sa Manila South Cemetery. Doon po sa mga hindi makakahabol ay bukas po itong sementeryo bukas ng alas 5 ng umaga. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Nagpalipas na ng gabi ang ilang bumisita ngayong undas sa Manila Memorial Park sa Sukat, Parañaque. Ang ilan, dumalaw na rin sa puntod ng mga sikat. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tuwing undas, nagiging atraksyon na rin ang puntod ng mga sikat sa Manila Memorial Park sa Sukat, Parañaque. Si Andrea, dumalaw sa yumaong artistang si Rico yan. Anong feeling ba pag nakakadaan ka sa puntod niya? Parang di patay kasi ang ganda ng ambience dito. Tapos parang buhay na buhay pa rin. No, pag nakikita mo yung, yung mismong yung picture niya dito sa puntod niya. Nitong Hulyo lang nang biglang mag-viral sa TikTok ang dating mati ni Idol. Si Gerald naman na dating Philippine Navy trainee, sumaludo sa puntod ng pamilya Aquino kung saan nakalibing ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Bisang isang mamamayang Pilipino at bilang nagrerespeto sa dalawang naging presidente nating Pilipinas bilang nagiging aral sa semi-military school, karangalan kong pagsaluduhan. Ang pamilya naman ni Benji na mula pa sa Cavite, sa sementeryo na nagpalipas ng gabi para bisitahin ang namayapang biyanan. Tradisyon na raw nila yon tuwing undas. Kahit wala na sila dito pero naalala pa rin natin yung gusto nila. Ayun ang gandahan doon eh. Siyempre nakamiss din yung mga buhay pa sila. Magdamag bukas ang Manila Memorial Park mula ngayong araw hanggang bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang ama na minsang binantaang huhukayin at itatapon ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot ni PBBM, no comment. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Magkasamang nagpunta sa libingan ng mga bayani sina Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Dinalaw nila ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasabay niyan, hindi maiwasang maalala ang bantang ito kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Tinanong namin tungkol dyan si PBBM. Sagot niya, No, I'd rather not, thank you. I don't think... What do you think, sir, the statement is uncalled for? Huh? Is it uncalled for? Is it disrespectful, sir? Ito naman ang sagot niya tungkol sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ni VP Sara. Let's talk about it some other time. Isang misa ang idinao sa puntod ni Marcos Sr. na dinaluhan ng mga loyalista. Isa lamang si Marcos Sr. sa 5 dating Pangulo ng Pilipinas na nakalibing sa libingan ng mga bayani. Simula kahapon, higit 20,000 na ang bumisita rito o halos doble nung nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mahina pa rin ang tubig sa NAIA Terminal 3 habang marami pang humahabol sa biyahe ngayong undas. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa Frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yung news na gaya na nabanggit sa schedule ay alas 2 ng hapon nang mawalan ng tubig dito sa NAIA Terminal 3. May tubig pa naman dito, yun nga lang hindi ganong kalakas ang pressure. Kung kailang peak season sa Ninoy Aquino International Airport dahil undas, bad timing naman ang scheduled water interruption ng Maynilad kung saan damay ang NAIA Terminal 3 sa abiso. Alas 2 ng hapon ngayong araw hanggang alas 6 ng umaga bukas ang water interruption dahil ito sa maintenance at repair activities ng Maynilad. Sa mga palikuran sa terminal, may tubig pa naman. Pero kapansin-pasing hindi na masyadong malakas ang pressure nito. Nakapaghanda naman ang mga restaurant sa loob ng terminal. Wala kaming take-out order kasi puro for dine-in lahat. So kailangan din po namin na mag-imbak ng tubig kasi kailangan po namin.
Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation, may nakaimbak silang 3.2 million liters ng tubig na kayang umabot hanggang kinabukasan. Nakaantabay din ang Maynilad at ang San Miguel Infrastructure Group para magdala ng tubig sa terminal kung kinakailangan. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, bagamat may mga pasahero pa ring dumarating sa NAIA, nakikitang mas kaunti na lang ang humahabol sa biyahe ngayon kumpara kahapon, kung saan umabot ng 150,000 ang biyahero. Hindi ganun kataas yung passenger movement for today. So, siguro that will also help na mabawasan din yung water consumption. Julius, sa mga oras na to ay medyo maraming pasahero dito sa Terminal 3 pero hindi katulad kahapon na talaga dagsa ang mga pasahero. Sa ngayon ay isa sa 5 X-ray machines sa baggage handling system ang hindi gumagana pero hindi naman dapat daw ito maging problema dahil nagagawa naman ng paraan. Inaasahan dumating yung in-order na baggage handling system ngayong Nobyembre at sa Enero. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kambyo tayo sa police report. Arestado ang isang lalaki nangikil sa San Juan matapos tanggihan ng hininga niya ng tulong. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Tawa na po kayo, masululan po ako. Kakain na po ng asawa ko. Paano wala ka po sa ato? Kasama mo kayo, sir. Kasama mo kayo, sir. Emosyonal ang lalaking ito nang arestohin ng mga pulis sa kalsada sa San Juan City. Inirereklamo ang sospek ng pangingikil online. Nang hingi raw siya ng 1,000 pisong cash mula sa biktima na dati nang nagbigay ng pera sa kanya. At nang hindi mapagbigyan, pinagbantaan na niya ito. Sa screenshot ng usapan sa isang messaging app, sinabihan ng sospek ang biktima na may sasaksak daw sa kanya. Hindi naman itinanggi ng sospek ang pagbabanta, lalo't buntis ang kanyang asawa. Una po sir, tinatanggi niya, pero nung nakita niya po yung victim ay sinabi niya na rin po, yung motibo niya lang talaga ay maghingi ng pera at takutin yung biktima. Lumalabas sa investigasyon na hindi ito ang unang beses na nanghingi ng pera ang sospek, pero ito ang unang pagkakataong humantong sa pananakot. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery extortion with intimidation of person na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Higit 1 milyong pisong pera at mga alahas ang tinangay ng mga armadong lalaki sa isang bahay sa Parañaque. Nasa pulpa sa video ang pagsalakay ng mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng video na ito sa isang bahay sa Barangay Moonwalk, Parañaque, makikita ang lalaking nagbukas ng gate, sabay harurot ng isang kotse. Ang nagbukas ng gate, napatakbo. Isa pang lalaki ang padapang pumasok. Nakasunod ang 6 na armadong lalaki. Ipinasok ang sasakyan ng mga kawatan, saka isinara ang gate. Hindi nakita sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Ayon sa pulisya, ginapos ang 3 tauhan ng bahay. Inabutan naman sa master's bedroom ang may-aring Chinese na si Lin. Pinuntirya ang vault na may lamang aabot sa 1 milyong pisong pera. Tinangay rin ang mga alahas na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Tila alam ng mga kawatan ang pasikot-sikot ng bahay. Dito nabisto ng mga pulis na inside job ang nangyari. Etong matindi, lumalabas na ang lalaking nagbukas ng gate ay kasabwat pala. Kaya nalaman na isa siya sa kasabwat is after na umalis yung mga suspects. Sumunod siya at nakita sila sa CCTV na nag-uusap. Kasabwat din ang 2 pang driver ni Lin. Arestado sila. Napag-alaman ding noong Agosto ay ninakawan na si Lin sa Binondo. 30 million pesos ang natangay noon at 6 na lalaki rin ang nasa likod niyan. Dahil hindi inireport sa pulis ang unang pagnanakaw, tumekto ngayon ang mga kawatan. Tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Balik naman tayo sa mga balita sa Undas. Problemado ang ilang Bicolano ngayong Undas dahil sa mga nasirang puntod matapos manalasa ang bagyong Christine. Sa isang sementeryo sa Albay, tinangay ng baha ang mga buto ng mga yumao. Live mula sa Naga City, nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang Undas dyan sa Kabikulan? Julius, pahirapan pa rin yung sitwasyon sa ilang mga naapektuhang sementeryo dito kung saan nahihirapan nga silang makilala yung mga nakalibing. Isa nga dyan yung sementeryo sa Pulangi Albay kung saan nagkahalo-halo na yung mga buto na tinangay ng baha dulot ng Bagyong Christine.
Nakatagilid na ang apartment ng mga butong ito sa St. Peter and Paul Ossuary sa Pulangki, Albay ng abutan ng News 5. Nagkabutas-butas pa nga ilang sisidlan ng buto matapos abutin ng 3 talampakang rumaragas ang baha dulot ng bagyong Christine. Ang problema, kasamang tinangay na tubig ang laman nitong mga buto. Hindi bababa sa 20 sako ng mga buto ang naipon dito na pawang mga walang pagkakakilanlan. Ang problema pa, marami dito nagkahalo-halo na yung buto ng mga nakalibing sa sementeryong ito. Si Lani, nabutan pa naming iniisa-isa mga sako sa pag-asang makikita ang 14 niyang kaanak. Hindi na po namin madadalaw kung saan po nakaano. Kung nasaan na po yun, kung inanod na po ba. Kumpara ng mga nakaraang undas, kakunti lamang ang dumalo ngayon sa lugar. Bukod sa maputik, maaaring hindi na ron lumuwas ang iba dahil sa takot na ma-stranded. Sa Barangay Laganak naman, sa Balatan, Camarines Sur, ginagamitan na ng zipline ang paghatid ng tulong. Hindi pa rin kasi basta mararating ang lugar dulot ng kaliwat ka ng landslide na iniwan ng bagyo. Sa uling tala, 61 na ang nasawi sa buong Bicol Region dahil sa bagyong Christine. 3 naman sa 4 na nawawala ay pawang mga mangingisda mula sa Masbate. Yun yung mga mangingisda na hindi na aabutin ng radio or ng signal kasi napalayo na masyado. Pag hindi sila naabisuhan na meron ng namumuong bagyo dyan sa Pacific Ocean. Julius, nandito kami ngayon sa Naga City Public Cemetery kung saan bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong naturang lugar. Kahit kasi binaha at naputik na nga or napuno ng putik ang ilang bahagi nito, talagang dagsa pa rin ang mga bumibisita sa kanilang mahal sa buhay na yumao. Itong mga pulis at iba pa mga otoridad nakaalalay sa mga nagpupunta sa sementeryo pati na rin sa mga naapektuhan ng mga nasirang infrastruktura gaya ng mga tulay at kalsada. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nagniningning na showbiz balita ngayong Undas Friday. Una na riyan ang star-studded Halloween party ngayong taon na The Opulence Ball. Ang mga agaw pansing paandar ng mga celebrity, silipin po natin sa Frontline Report ni MJ Marfori. All glitz and glam ang Halloween party na The Opulence Ball ni Mon Gutierrez. Tumodo ang bombshell na si Rufa May Quinto. Kabugera rin si Maymay Entrata as a bride for Halloween. Itong taon na ito talaga po yung masasabi ko na parang ikinasal ako sa sarili ko. Magkahiwalay namang romampa sa red carpet ang iniintrigang sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Isa pang solo flight sa Opulence Ball. Si Maris Racal as a disco share. Sinagot niya ang couple shoes nila nang nalilink sa kanyang si Anthony Jennings. Natawa na lang ako sa nangyari kasi nagkataon lang talaga na yun yung sapatos namin. Matagal na akong may ganong sapatos. Ayan na! Malinaw na! Habang ang Don Bell naman, hindi lang malinaw, kundi nagniningning. Eleganteng-elegante ang kanilang silver and gold na look. Pak na pak! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, sakto po sa spooky season. May pa-Halloween special ang Kapatid Network ngayong Undas. Muling tunghayan ang 2 espesyal na kwento mula sa kagat ng dilim. This weekend, handog po ng TV5 ang Manika, starring Baron Geisler and Maui Taylor. Mapapanood po yan sa Sabado, 10:30 p.m. Susundan naman yan ng Tok Tok, starring Macoy De Leon and Julian Trono. Sa Linggo po yan, 9:30 p.m. Susunod, mga puntod sa Laurel, Batangas, nalibing sa makapal na putik. Sementeryo sa Cebu, may paletsyon. At ang modern queen of Halloween na si Heidi Klum nag-ala alien. 3, 2, 1. Now we're done. Happy Halloween, everyone. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natabunan ng lupa ang libingan sa Laurel, Batangas. Idagdag pang problema sa naputol na tulay. Live mula sa Laurel, Batangas, sa Frontline Balitang yan, si Marian Enriquez. Marian. Jiggy, nakapanlulumo nga yung sitwasyon ng mga sementeryo rito sa may Laurel, Batangas. At ngayon nga lang daw talaga nila naranasan yung ganitong kalalang bagyo na naging dahilan para maputol yung kanilang tulay at nagpalubog sa kanilang mga sementeryo. Bit-bit ang mga bulaklak, kandila at mga pagkain. Naabutan naming tumatawid ang ilang mga residente sa malaking ilog na ito sa Laurel, Batangas. Naputol kasi ang tulay na nagdurugtong papuntang sementeryo. Si Kathleen at kanyang pamilya mas piniling dito na dumaan kaysa maipit sa traffic kung doon sa maayos pero makitid na kalsada daraan. Kumbaga kahit anong hirap, pipilitin naming makarating at mapuntahan ng aming magulang. Pagdating sa Lakeview Garden Private Cemetery, ito ang bumungad sa kanila. Lubog sa putik ang buong sementeryo. May mga inanod pang punong kahoy. Pasalamat daw sina Kathleen at may puntod na mapagtitirikan ng kanilang mga magulang. Hanggang dito umabot yung tubig baha nung humagupit yung bagyong Christine dito sa Laurel, Batangas. At ayon nga kay Kathleen, kung hindi nila napagawa itong musileo, malamang itong nicho ng kanyang mga magulang naanod na rin. Ang buong sementeryo mistulang pinatag na lupa. Marami sa mga libingan ni hindi na maaaninag. Kaya ang ilan nagtirik ng patpat at bote bilang palatandaan. Sa katabing public cemetery naman, naabutan naming naglalakad na may daladalang mga pala si Brian at kanyang mga pinsan. Check din lang po namin, baka nalubog din po yung puntod ng tatay ko tsaka sa lolo po namin, lola. Ngayon lang daw nila naranasan ang ganitong kalalang bagyo. Pagdating sa puntod ng kanyang mga lolo at lola, sandamakmak na natuyong mga putik ang inabutan nila. Wala naman po talaga ding magagawa. Talagang dinaanan po kami nito. Wala po, tanggap lang po talaga. Kahit ang ibang dumadalaw, napasabak sa matindi at maghapong paglilinis. Umaasa silang maayos agad ang nasirang tulay para mapadali ang pagpunta sa sementeryo. Jiggy, nag-uuwian na nga yung mga bumisita rito sa may Laurel Public Cemetery at sa mga oras na nga na ito ay wala na tayong nakikita na pumapasok pa o yung mga hahabol para bumisita nga doon sa puntod ng kanilang mga yumaong na mahal sa buhay. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Hindi lang mga bulaklak at kandila ang inihanda sa isang public cemetery ngayong undas sa Talisay, Cebu. Ang pangsalubong nila sa mga dadalaw, lechon. Live mula sa Talisay, Cebu, nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. John, kumusta ang undas dyan? Cheryl, iba't iba nga ang pakulo ng mga tao dito ngayon sa Government Cemetery dito sa Talisay City ngayong undas. Isa na nga yan ang mga panindang lamang loob at lechon na patok naman sa mga taong bumibisita ngayon dito sa sementeryo. Hindi lang mga kandila at bulaklak ang mabenta ngayong undas dito sa isang public cemetery sa Talisay City, Cebu. Gugutumin ka dahil sasalubong sa'yo lechon. Yun ang maganda kasi paglabas natin, busog tayo. Pipili lang tayo dito. May maraming mga pagkain. Kaya yung hindi pa nakapunta, nakabisita, bisita na kayo. Wala kayong alalahanin kasi maraming pagkain dito mabibili. Mabenta rin ang lamang loob ng baboy. Sinamantala na raw ng mga nagtitinda ang pagbebenta ng pagkain habang marami pang tao sa sementeryo. Ano yung mga tinitinda ninyo? Kani, litson, bulaklak, dugo-dugo, ginabo. Bukod sa lechon, may iba pang pakulo ang undas dito sa Talisay City. Nakasanayan na ng mga bumibisita sa sementeryo ang sonata o mga kumakanta na may sound system pa.
Live performance ito ng tinaguriang Halloween diva na si Gretchen Estrada. Katandem niya ang kanyang bulag na ama na si Tatay Carlos. Ang maliit na donasyon galing sa mga tao, malaking bagay na raw ito para sa kanilang kalagayan. May pambiling bigas, bigas at ulam. Sino man ang gustong umulang kahit konti lang, malaking tulong na rin sa amin. May ilang grupo naman kaming nakita na namimigay naman ng libreng tubig sa lahat ng bumibisita sa sementeryo. Cheryl, kahit madilim na, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga tao dito sa Government Cemetery sa Talisay City. At wala namang napaulat na krimen at maayos naman ang lagay ng panahon. Maraming salamat, John Aroa. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kabilang sa official roster of judges ng inaabangang Miss Universe 2024 sa Mexico, ang international fashion designer na si Michael Cinco. Inanunsyo po yan mismo ng Miss Universe organization sa kanilang social media. Bago po ito, tauna nang nagdadamit ng mga nanalong Miss Universe si Michael. Bukod po kay Michael, kabilang din sa selection committee para sa Voice for Change o advocacy contest ng pageant ang Phil-Am model designer at dating Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel. Sa November 16 na gaganapin ang finale ng Miss Universe this year sa Mexico. Eto na nga, magkakaharapan na ng mga problema sa hapon. Simula po sa November 11, pagpatak ng alas 4, haharapin natin ang mga issue kasama si Ate Coring, Corina Sanchez. Makialam at makisawsaw na sa pagbabagong mukha ng OG Pinoy talakserye. Ano-ano naman kaya ang mga problemang lulutasin at mga relasyong aayusin sa face-to-face harapan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon dito lang sa TV5. Susunod, mga dumadalaw sa sementeryo sa Macabebe, Pampanga, kinailangang magbangka. At mga lapidang may QR code, may emosyonal na laman kapag in-scan. At Eliza Valdez at Cici Rondina nagkwento ng kanilang horror stories. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. High-tech na, customized pa para mga party na merong tema ang burol sa Binyan, Laguna. Meron pa ngang lamay na mala Avengers. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Customized team na burol, litratong gumagalaw, at lumulutang na lalagyan ng abo. Yan ang high-tech na idea ng isang sementeryo sa Binyan, Laguna. Sa araw-araw daw kasi na pag-iikot ni Carlo Locsin sa pinapasukan niyang sementeryo, naisip niya raw na bakit hindi gawing masaya, makulay at high-tech ang burol ng mga pumanaw. We pride ourselves in being malikot ang utak. Araw-araw po kami nag-uusap para po mapagbuti yung mga serbisyong. Sa naisip na pakulo ni Carlos, pwede nang gawin sa lamay ang kahit anong tema na hilingin ng pamilya o gusto ng yumao. Gaya ng Avengers Team burol na ito, mula sa kabaong na may palogo at litrato hanggang sa pa-estatwa ni Captain America, kumpleto. Meron din silang lapida na nilalagyan ng QR code. Kapag in-scan, pwedeng i-play at panoorin sa cellphone ang mga trivia tungkol sa yumao. It's a simple technology. It's available to everyone. Naisip po namin na ilagay sa lapida para po maikwento ang storya ng mga yumaong mahal mo sa buhay.
paglilinaw naman ng pamunuan ng sementeryo, binabase pa rin nila sa kagustuhan ng pamilya ang klase ng burol na nais nila. Nirerespeto rin daw ng high-tech na burol idea ang mga paniniwala at reliyon ng pumanaw bago i-offer ang kanilang serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. What's up mga kapatid? Crucial ang Game 3 ng PBA Finals maya-maya at gusto ituloy ng TNT ang kanilang momentum habang kakailanganin na makasungkit ng panalo ang Barangay Ginebra. 2-0 ngayon ang serye para sa TNT at gugustuhin nila matuloy ang kanilang pagdomina sa finals. Pinangungunahan sila ni Ronde Hollis Jefferson at malamang aasahan na naman nila ang kanilang super import tonight. Para naman sa Ginebra, atat na sila makakuha ng panalo pero kailangan nila ma-improve ang opensa at depensa nila kung gusto nila makasabay sa Tropang Giga. Magsisimula ang bakbakang mamayang 7:30. In the spirit of Halloween, meron tayong horror stories galing sa ating mga volleyball idols. Mga matatapang sa court pero ibang usapan yan pag multo na ang kalaban. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Makita yung sunod-sunod. Walang inuurungan sa volleyball court pero nabablock din daw sila kapag usapang multo. Gaya ng creamline cool smasher middle blocker na si Pangs Panaga. Nagparamdam daw sa kanya ang yumao niyang ina. And madaling araw kasi yon, so kailangan kong umuwi to Bataan kasi kakamatay lang ng mama. And bumukuha ko ng damit sa cabinet, then parang may bumulong na. Kasi yung pangalan ko sa bahay, tapos takbo talaga ako. Si Des Cheng ng Choco Mucho Flying Titans, may naka face-to-face na elemento. May one time na parang nagising ako na may face na nakadungaw sa face ko. So parang sumigaw pa ako and stuff like that. So yeah. And doon ko lang na-realize na sinabi nga ng owner ng house na meron nga daw nakatira doon. Ang teammate niyang si Cici Rondina, meron din ganyang horror story. May nakita lang akong babae sa salamin. Tapos di ko na tinignan, natakot na ako eh. Mukha siya eh, parang wala siyang mukha, pero buhok lang. Si Phenom Alisa Valdez naman, may na-experience habang natutulog. Hindi ko lang magalaw talaga yung katawan ko pero gising ako. Kasi nagising ako, in my mind I'm awake, in my mind I was shouting so hard. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, mga puntod sa sementeryo sa Macabebe, Pampanga. Isang dekada ng lubog sa baha. Mariah Carey at Christina Aguilera, pamatay ang mga Halloween OOTD. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dekada ng lubog sa tubig ang isang sementeryo sa Macabebe, Pampanga. Sumasakay ng bangka ang ilang bisita at meron namang mga puntod na tuluyan ng inabandona. Nasa Frontline balitang yan si Rainiel Pawit. Kalbaryo para sa ilang residente ng Macabebe, Pampanga ang pagbisita sa sementeryo ngayong undas. Dito sa San Rafael Cemetery, balot ng maitim at mabahong tubig ang mga nicho. May ilang puntod ding nilulumot at natakpan ng mga basura. Ang puntod nga ng nanay ni Hilda, kahit pa pinataasan na, hindi pa rin ligtas sa baha. Yun nga ang sakit ng loob eh. Patay na nga, nalulunod pa sila sa tubig. Ang pamilya namang ito sa bakanting puntod na umupo para mabisita ang mga kaanak na yumao. Ay, mahirap po kasi bumabangka pa po kami. Opo, 10 po yung pamasahe. 10 piso yung pamasahe bawat isa. Sa bungad pa lang ng sementeryo hanggang tuhod na ang tubig. Pero may bahagi pa raw na lampas 5 talampakan ng tubig. At kahit may amoy ang tubig, tuloy naman sa paglusong ang mga batang nangunguha ng kandila. Ayon sa mga otoridad, nasa 1 dekada na nilang problema sa Macabebe ang baha. Kada ulan, ganyan ang sitwasyon. Tapos may high tide, low tide pa na tumataas yung tubig. Para tugunan yan, umuusad na itinatayong Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project sa bayan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta sa Phase 1 ng proyekto nitong Agosto. Kapag nakumpleto hanggang Phase 2, may ibsan daw nito ang pagbaha sa Masantol, Minalin, Santo Tomas at Macabebe. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, spooky and fun ang Halloween get-up ng mga sikat sa Hollywood. Ang model actress na si Heidi Klum muli na namang nagpa-wow sa kanyang entry look this year. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Out of this world, as always, ang modern queen of Halloween na si Heidi Klum sa kanyang paandar this year. 3, 2, 1. Now we're done. Si Heidi, nag-ala babaeng E.T. Siyempre, kasama ang kanyang mister na si Tom Collins. Si Mariah Carey, as a classic Morticia Addams naman ang Halloween OOTD. Pero siyempre, always ready pa rin siya sa kanyang season. The Click. Pinusuan din online ang on-point na cosplay ng global pop group na Cat's Eye, ala Winx Fairies. Ang isa pang diva na si Christina Aguilera, give na give ang pagiging vampira. Ang take naman ni Anne Hathaway for this year, manakot sa New York as Boo York. Pero kung agaw eksena paandar din naman, hindi papatalbog si Kim Kardashian na ang entry isang puting buhaya. Basta talaga tuwing Halloween, oozing ang creativity ng mga celebrity. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Apatu Dance Craze. Sinayaw ng mga naka-Halloween costume. Marami pa kayo mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi magpapahuli ang Pinoy celebrity sa pabonggahan ng Halloween outfit. Pati nga po ang kasamahan nating si Sports Tito Mikey Reyes, abay may entry. Panoorin yan sa report na ito. Ala Victoria's Secret model ang peg ni Miss Universe 2018 Catriona Gray nang bibighani sa kanyang angelic look. Hindi naman biro ang Joker Halloween peg ni dating Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez. Balik naman sa kanyang childhood ang vlogger na si Benedict Cua aka Ash Ketchum. Ang kanyang Pikachu, ang kanyang baby Bao Bao. Speaking of bata, ito naman ang batang Quiapo star na si Yuki Takahashi. Classic ang transformation niya bilang si Betty Boop. Pang-international naman ang Halloween peg ni Sab Magalona. Billie Eilish is That You. Eto namang si Mimiya, naging beast mode na Blackpink Rosé. Yung mga barkada mo, nang babato sa bahay namin! Time out naman sa Frontline Sports News si Tito Mikey at ang girlfriend niyang si Sizzy CK De Leon. Nag-ala she's dating a gangster. Gangster! Ang pandiinang gangster, abay, pandiinan din sa sayawan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nabulaga ang ilang kaanak ng mga nakalibing sa Barangka Public Elementary or Public Cemetery sa Marikina. Nawawala kasi ang labi ng kanilang mga yumao matapos ang pagsasako ng mga kalansay sa sementeryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan.
Naabutan naming mahaba ang pila sa admin office ng Barangka Public Cemetery sa Marikina ngayong Undas. Lahat sila hinahanap ang puntod ng mga namayapang kaanak. Si Christine gigil na gigil dahil iba na ang nakalibing sa puntod ng yumaong ama at tiyuhin. Kala ko naliligaw ako, kala ko wala talaga. Pagtingin ko yung lapida ng tatay ko nasa pinakagilid. Wala, basta galit na galit, sobra. Bakit ganun yung ginawa nila? Hindi makatarungan. Si Jovi Palines, naabutang nahukay na ang kalansay ng kanyang lola noong Hulyo. Siningil siya ng 6,000 piso ng sepulturero pero 500 pesos lang ang naidown niya. Pinaniwala siya na aayusin ang sinirang puntod pero pagbalik niya ngayong araw, parang balat lang ng candy na ikinalat sa lupa ang lapida ng kanyang lola. Hindi na rin makita ang kalansay nito. Ginagawa nilang sindikatong mga hukay-hukay kasi wala siguro silang ibang pwestong mapwestan sa ibang bago. Ngayon pang ginagawa nila. Ang mga nawawalang labi, pinangangambahang kasama sa mga isinako at basta na lang itinambak sa sementeryo. Kahapon, inireklamo ng City Government ng Marikina ang administrator ng Barangay Public Cemetery at 5 iba pa kaugnay ng mga isinakong kalansay. Sa investigasyon at inspeksyon ng Marikina City Health Office, natuklasan nila na may mga labi na nakasilid sa loob ng plastic bag kagaya nitong nasa likuran ko. Ang mga labi na hinukay ay walang permiso mula sa City Health Office Sanitary Section. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng sementeryo na expired na ang 5 taong rental period ng mga hinukay na nitso. Pero duda ng Marikina LGU, ibinebenta ng mas mahal ang mga binakanting nitso. Dapat libre yung libre lang yung pagpapalibing. Pero nangyayari, kinakausap nila ng personal yung pagpapalibing at sinisingil nila ng 20,000 pesos. Tapos, nag-exhume sila ng mga labi ng mga patay. Nangako si Mayor Marcy Chodoro na mananagot ang mga sangkot. Sa ngayon, ang City Health Office ang nangangasiwa sa sementeryo. Inilista na ang mga reklamo at nangakong itatrack ang mga nawawalang labi. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Daang-daang empleyado ang dinatnan sa isang BPO company sa Bataan na nagpapatakbo pala ng pogo. Hinala nila sangkot din sa money laundering ang kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Halos isang buwang minanmana ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at PNP-CIDG ang higit 2 ektaryang compound na ito ng call center company na Central One sa Bagak, Bataan. Hinihinalang may operasyon ng pogo kasi rito. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ito ng mga operatiba. Dito na tumambad ang mga cellphone at computer na may online pasugalan, gaya ng sports betting, video karera, live casino at slot machines. Meron ding nakitang software sa mga device na ginagamit sa cryptocurrency scamming. So lahat ng sugal, nandito. Pero hindi pasok ito sa PAGCOR, hindi rin inalaw ng Pilipinas na magpalaro sila rito. Bukod dun sa mga cellphone na nakita ng PAO kung saan nandoon yung mga illegal gambling app, dito naman sa kanilang mga computer, nakikita sa screen yung mga withdrawal at deposit na nakuha nila sa mga betting games mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa PAOK, puro mga foreigner ang parokyano ng nireid na pogo. Kaya tinitignan na rin nilang kung may nangyayaring money laundering sa kumpanya. Merong platform doon na parang GCash sa IT room nila. Again, this is offshore gaming. Kasi merong withdrawal, may deposit. So obviously may nagpapataya rito. Aminado naman ng mga empleyado ng kumpanya na illegal ang kanilang ginagawa. Ang ginagawa namin talaga totally is withdrawal of accounts pero nung una is depo of accounts ng mga betting sites, like may mga laro kami. Yung pera na ginagamit is MYR, Malaysian ringgit.
Gumagamit daw sila ng VPN o Virtual Private Network para hindi ma-detect ang kanilang lokasyon. Suma total, aabot sa 900 Pinoy at 42 foreigner ang empleyado sa Central One. Pinauwi muna ang mga Pilipino pero pag-aaralan din kung sino sa kanila ang sasampahan ng fraud. Habang ang mga foreign worker dinala ng PAOK sa Pasay para sampahan ng reklamo dahil sa paglabag sa immigration laws. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patay ang isang rider sa Talisay City, Cebu matapos mahulog sa bangin. Bukod sa nakainom, posibleng nawalan daw ng kontrol ang biktima dahil madulas sa pakurbadang daan. Nasa Frontline ng balitang yan si John Naroa. Tulong-tulong ang mga rescuer na ito sa pagbitbit ng labi ng isang rider matapos mahulog sa bangin sa Sitio Santol, Talisay City, Cebu kaninang madaling araw. Inakyat nila ang halos 500 talampakang lalim na bangin. Kasing taas yan ng 50 palapag na gusali. Sa taas ng binagsakan ng rider, nayupi at nahati-hati ang motor ng biktimang si Benji Acruz. Pakurbada rin kasi ang daan kaya madalas may naaksidente rito. Bukod dyan, sira rin ang railing ng kalsada matapos magka-landslide kamakailan. Ang problema pa, walang nilagay na babala para sa mga daraan na motorista. Sa tingin ng mga otoridad, posibleng madulas ang daan kaya nahulog sa bangin ang rider. May mga tubig doon galing sa bukid. Tapos nakapunta doon sa daan. Inabutan namin ang asawa ni Acruz na si Apple. Kwento niya, galing inuman ang mister at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Wala namang okasyon. Banding lang, upo. Kasi, start na ho kasi ng long weekend. Sinabihan ko na naman sa kanina, huwag ka na lang umuwi, doon ka na lang. Naulila ni Acruz ang 2 taong gulang na anak. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5. Sugatan ang 8 lalaki matapos pagsasaksakin ng isang babae sa Baguio. Ang babae rumesbak sa kasama niyang menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV ng isang kainan sa Lower Magsaysay, Baguio City, kahapon ng madaling araw, makikita ang naglalakad na lalaki papunta sa isang grupo. Tila nag-aamon siya ng away. Sinubukan pang yakapin ng isang lalaki ang sumugod na lalaki pero patuloy pa rin ito sa pagkikipagtalo. Dinuro-duro niya ang grupo pero napaatras siya nang bigla siyang sugurin ng isa pang lalaki. Bago pa man magkasuntukan ng dalawa, biglang sumulpot ang isang babae na kasama pala ng unang sumugod na lalaki. Inawat niya ang mga ito. Maya-maya pa, bumunot na ng patalim ang babae. Habang hawak ang patalim, kinompronta ng babae ang grupo ng mga lalaki. Ilang saglit pa, umatras ang babae. Hindi na nakita ang sumunod na pangyayari pero makikitang natumba ang isang lalaki. Nang rumusponde ang mga pulis, nadiskubre na pinagsasaksak na pala ng babae ang 8 lalaki. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima. Kritikal ang 2 sa kanila. Lumabas yung mga grupo ng mga minero, mga kalalakihan from the inuman while they are waiting for taxi. Biglang may isang menor de edad na lalaki na naghamon sa kanila. So, nagkaroon ng fist fight. Pagkatapos noon, unknown sa mga kalalakihang ito, may kasama palang babae. Naaresto ng mga rumuspondeng pulis ang 19 anyos na babaeng sospek. Nakuha rin sa kanyang ginamit sa pananaksak. Sumuko naman sa pulis ang kasama nitong 16 anyos. Tumanggi ng magsalita ang 2. Maharap sa reklamong attempted homicide ang babae habang na-turnover na sa City Social Welfare ang menor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ang driver at pahinante ng closed van matapos silang makabanggaan ng isang SUV sa Quezon Avenue sa Quezon City. Base sa investigasyon, galing sa Santo Domingo Church ang SUV at paliko sa Quezon Avenue nang mangyari ang disgrasya. Wasak ang harapang bahagi ng SUV. Isinugod na sa ospital ang mga sugatan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga nadamay sa aksidente. Emosyonal ang mga kabataang nangungulila sa biglaang pagkamatay ng kanilang matalik na kaibigan. Ang kanilang huling mensahe ng pamamaalam sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Para sa ilan, pamilyang itinuturing ang kaibigan, gaya ni Erica Luzon at best friend niyang si Kisha Bien de Torres. Hindi na matutuloy ang kanilang planong gimmick dahil kasama si Kisha sa mga namatay sa landslide noong 1 linggo sa Talisay, Batangas. Yung last po na chat namin, yun na po pala yun.
Di lang po ako nakapagpaalam sa kanya. Ganyan din kabigat ang sakit na bitbit ng 8 taong gulang na si Lexie Del Mundo. Nagsindi siya ng kandila para sa mga kaklase niyang sina Reyna Bel de Jucos at Lian Kiel de los Santos. Masakit po. Sila po kasi yung palagi kalaro ko. At palagi po kaming masaya sa room. Sana po masaya sila sa langit. Sila pong dalawa. Sama-samang inilibing sa bahaging ito ang 20 namatay sa landslide, bunsod ng Bagyong Christine. May gumuho rin sa Talisay Public Cemetery. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. High-tech ang mga lapida sa Santa Ana, Maynila. Meron itong QR code na kapag in-scan mo, mapapanood ang mga throwback videos ng yumaong mahal sa buhay. Panoorin yan sa report na ito. Teknolohiya ng QR Response Code o QR Code, makikita na rin sa lapida. Gagawing accessible ang biography ng mahal mong yumao na pwede ring lagyan ng music playlist. Kasi yung QR naman, piniprint namin yun siya sa stainless. And then yung stainless, yun yung dinidikit namin sa lapida. Ang bagong paandar na ito sa paggawa ng lapida ay magbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bibisita sa sementeryo ngayong undas. Gaya na lamang ng lapida na ito na may QR code. Kapag iniskan mo ay mapapakinggan na ang paboritong songs ng iyong dinadalaw. Itapat lang ang cellphone sa QR code ng lapida, maaari na ring balikan ang masasayang alaala ng pumanaw. Lalabas ang mga impormasyon tungkol sa kanya, maging mga larawan at video noong siya ay nabubuhay pa. Mostly, pag namatay ka na, nakakalimutan ka na ng next generation eh. So, at least yung memories mo, ma-store natin sa QR. Bukod sa paglalagay ng QR code, may bago ring estilo na nauuso sa paglalagay ng larawan sa lapida. Pwede ka nang mamili kung vectorized o ceramic. Mayroon ding stainless lapida with halftone. Patok din ang granite lapida with full UV picture, kung saan ang larawan ng namatay na kamag-anak ay direktang nakaimprenta sa ibabaw ng lapida. Ang mga modernong lapida ay kayang tapusin ng ilang oras lamang, kumpara sa tradisyonal na lapida na umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Ito na yung last gift na maaari nilang ibigay doon sa namatay nilang kamag-anak. Make most out of it na. Yung best na talaga and pangmatagalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, pag-alala sa mga pumanaw, santo at martir, ang undas. Pero bakit nga ba ito tinawag na undas? Sa ilan pong pag-aaral, sinasabing itong katagang undas mula sa pinaikling Spanish term na Dia de los Todos Santos. Ang direktang translation niyan, All Saints Day. Pero bukod po dito, sinasabi ring itong Dia de los Todos Santos na mga Kastila. Hango naman sa terminong honrar or to honor. Iyong noun form niya naman ay honras. Sounds like iyong modernong term nating undas. Pero itong mismong undas, pinaghalong pagdiriwang na ito ng mismong All Saints Day na araw para alalahanin ang mga martir at santo sa pananampalataya ng Katoliko at iyong mismong All Souls Day tuwing November 2. Ito naman iyong itinalagang araw na para magdasal ang mga pumanaw nating mahal sa buhay. Lalong-lalo na iyong mga sinasabing nasa purgatorio pa. Dito po sa Pilipinas, isa sa pinakamahalagang holiday ang undas. Bukod kasi sa panahon ng pagdarasal, panahon din po ito para mas magpatibay pa ng samahan ng mga pamilya. Patunay ito na tulad ng K-Alaman, ang pagpapahalaga po natin sa ating kultura at alaala ng mga yumauna ay K-Yamanan. Mga kapatid, wagi ang San Antonio Spurs kontra Utah Jazz 106-88.
Nagtala si Wembanyama ng rare stat line na 5x5. Natapos siya ng may 25 points, 9 rebounds, 7 assists, 5 blocks at 5 steals. Nagambag naman si veteran CP3 ng 19.7 rebounds and 10 assists para sa Spurs. At binigay sa Jazz ang kanilang pang-5 sunod na talo. Sa ibang laro, season high 40 points para kay Devin Booker sa kanilang comeback win kalaban ang Los Angeles Clippers, 125-119. Nagpakawala ng 15 na sunod-sunod na shoot ang Suns pagpasok ng second half at dito na nila nakuha ang momentum na hindi na nila pinakawalan. Ito ang pangatlong sunod na panalo ng Suns at mukhang gumaganda na ang kanilang laro. At hindi lang sa sports nagbabakbakan ang ating mga atleta, nagpakita din ang kanilang husay pagdating sa Halloween costumes ang ating favorite players. Una na si Olympic pole vault champion Armand Duplantis na nagbihis katulad ni Turkish shooter Yusuf Dikec. Hindi naman nagpatalo ang kanyang fiancé at nagbihis tulad ni Rachel Reagan Gunn na nag-viral din noong Olympics para sa breakdancing. Dito naman sa Pilipinas, Creepy Bride, si Sherry Tigo Crossovers Captain Abby Maranyo at Bestie Goals naman si Ponggay Gaston at Jules Samonte as Balak at ang Red-Faced Demon. Sa men's volleyball, nag-training pa nga ang Ateneo men's team ng naka-costume at sumabak din sa APT trend. Sa ibang sports news, pagkatapos ng big reveal ng kanilang relasyon, engaged na si basketball superstar Kiefer Ravena at beauty queen Diana Maki. Sa recent Instagram post ni Kiefer, naglagay siya ng ilang photos galing sa nakalipas na October at sa dulo ay kaakap niya si Maki na may suot na engagement ring. Ang caption naman ni Ravena, "An October to remember." Kita naman sa comments sa mga messages ng iba't ibang atleta at personalities at kitang-kita ang tuwa ng mga malalapit na kaibigan nila. Congratulations to Kiefer and Diana at syempre looking forward tayong lahat sa big day. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, 2 patay at dandaan ng sugatan sa kasagsagan ng bagyo sa Taiwan. Hollywood superstar na si Jennifer Lopez inendorso si Kamala Harris sa pagkapresidente ng Amerika. At mas pinatinding survival games tampok sa sequel ng Netflix K-drama na Squid Game. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumadsad ang eroplano ng Philippine Air Force sa runway ng Basco Airport sa Batanes. Magdadala sana ng relief goods ang aircraft para sa mga nasalanta ng Bagyong Leon. Pero bago pa man ito maglanding, natanggalan ng gulong ang eroplano kaya sumadsad. Wala namang nasaktan. Inalam pa ang sanhi ng aksidente. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, hanggang 70 centavos na nakikitang rollback sa kada litro ng gasolina. Hanggang 20 centavos naman ang tapya sa kada litro ng diesel. Habang tataas naman ng 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Paliwanag ng DOE, ang paggalaw sa presyo ng krudo ay bunsod ng bumababang supply ng krudo at ang patuloy na tensyon sa Middle East. Dalawang patay at higit 500 ang sugatan matapos manalasa ang bagyong Leon sa Taiwan. Yan ang Frontline News Abroad. Malakas na buhos ng ulan na sinabayan ng bumabayong hangin. Mistulang ilog na sakahan. Ganyan hinagupit ng Typhoon Kongray o bagyong Leon ang Taiwan. Ang mga kalsada lubog na sa tubig. Ang motorsiklong ito lakas loob na sinuong ang baha pero tumirik ito sa gitna. Pilit namang nilalabanan ng eroplanong ito ang hanging dala ng bagyo. Pero sa sobrang lakas ng hangin, nagpagewang-gewang ito sa runway. Hindi ito nakalanding at muling lumipad. Sa pangalawang attempt, matagumpay na itong nakalapag. Matapos ang unos tumambad ang tumumbang puno. Wasak ang windshield ng sasakyang ito. Ganyan din ang nangyari sa ilang nakaparadang kotse. Nagkalat din ang iba't ibang debris at basura. Nagbagsakan din ang mga bubong ng ilang gusali. Ilan lang yan sa iniwang pinsala ng bagyong Kongray.
Sa tala ng Fire Department ng Taiwan, 2 ang patay sa paghagupit ng bagyong Leon doon. Aabot naman sa higit 500 ang sugatan. Ayon naman sa Manila Economic and Cultural Office, walang Pinoy na nadamay o napahamak sa nagdaang bagyo. Aabot sa mahigit 100,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umakyat na sa halos 200 ang namatay sa matinding baha sa Valencia, Spain. Tuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operation at balat pa sa makapal na putik ang lungsod kasunod ng mga flash floods. Hanggang ngayon ay 12 pa rin ang mga nawawala. Mula 2021, ito na raw ang pinakamaraming nasawi bunsod ng pagbaha sa Spain. Sa loob kasi ng 8 oras, 1 taong ulan ang binuhos ng bagyong Dana sa Spain. Sa Nevada, ang battleground ni na US presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump. Si Jennifer Lopez naman ang nag-endorso kay Harris habang kumpiyansa naman si Trump na siya mananalo. Yan ang Frontline News Abroad. Let's get loud! Let's get loud! Nag-ingay ang Las Vegas, Nevada nang i-endorso ni Jennifer Lopez si US Vice President Kamala Harris bilang susunod na American President. Ibinahagi ni J-Lo kung gaano siya ka-proud sa kanyang Puerto Rican heritage. Yan ay matapos tawaging floating garbage ng isang Trump supporter ang isla ng Puerto Rico. I am an American woman. I am Puerto Rican. Soy Boricua carajo. And yes, I was born here and we are Americans. Bago ang endorsement ni J-Lo, una nang inendorso ni Beyoncé at Taylor Swift si Kamala. Sa ibang bahagi naman ng Nevada, nangampanya si dating US President Donald Trump. Kumpiyansa siyang siya ang magwawagi. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. Matapos sa Nevada, sinuyo din ni Trump ang Arizona. Sa November 5, magkakaalaman kung sino ang iboboto ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, good news po para sa Blooms. Dahil ang ating nation's girl group maglalabas na rin ng sarili nilang vinyl o plaka para sa kanilang mga kanta. Sa anunsyo po ng Backspacer Records, magkakaroon ng vinyl format ang 3 albums ng BINI na Born to Win, Feel Good at iyong kanilang latest EP na Tala Arawan. Magbubukas ang pre-ordering ng mga plaka sa November 10. Wala pa pong detalye kung magkano at kung ilan ang maibibentang mga kopya. Naghahanda pa rin ang grupo para sa kanilang Grand Biniverse ngayong November 16 at 17 sa Araneta Coliseum. Ito pa nga with the power ang comeback sa music scene ni K-pop superstar na si G-Dragon. Yan po ang latest single ng Big Bang member na Power after 7 years. True to his style, hip-hop ang vibes ng awitin ni G-Dragon with matching retro feels pa ang official music video. Isang araw nang ilabas ang MV, abay pumalo na po sa mahigit 9 million ang views sa YouTube. Ito pa, just in time for the Halloween, inilabas na ang official trailer ng inaabangang sequel ng isa sa most watched series in history na Squid Game. 여기 관계자야? Ni-level up ng Netflix ang mga thrill ng survival game sa serye. Featuring pa rin ang pagbabalik ni Lee Jung-jae bilang bida sa palabas. Ang kanyang ngayong target, hindi na lang manalo, kundi maisalba pa ang mga kalaro. Kasama na riyan ang ilan pang bagong cast tulad ni T.O.P. ng Big Bang at iba pa. Sa December 26 na ang worldwide release ng Squid Game 2. At yan nga po ang ating K-Alaman at Showbiz Updates ngayong Happy Friday. See you on Monday mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Ngayong undas, inaalala man natin na ang mga patay abay ang mga kwento nating pampasaya
buhay na buhay. Tulad na lang ng ilang tampok sa mga kwento ng ating kakang Mark Logan. Kabilang ang tinaguriang Girl on Fire at ang may init na banat ng isang nanay online. Pasadahan natin ang mga kwentong yan sa Kwento Sang Minuto. Gina G. si Nanay Fe sa kanyang mga banat. Sa social media, hindi siya paaawat. Magsumbong ka man sa lola mo. This girl is on fire. Naglalagablab ang entablado kapag bumanat na si Lay Maniego. Isuot na ang katakot mong pangmalakasan. Takbuhan ba o parada? Wala namang takutan, kundi katuwaan lang dito sa Mamauran. Wala sa edad ang hilig sa pagkanta, lalo na kung Shackle at River Maya ang binabanatan niya. Logalogs, tara na't magtampisaw, maglatag ng chibog sa mesa, habang mga tilapia nagpi-fiesta sa iyong mga paa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Mga kapatid, 54 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.